Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interbensyon ng pamahalaan sa pagbuksa ng kahirapan. Dito sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan natin ang convergence o yung pagsama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Director Alexander Umpar mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC upang talakayin ang papel ng NTF-ELCAC sa pagsugpo ng kahirapan at pagtataguyod ng peace agenda. Tuwing Setyembre, isinasagawa po yung komemorasyon ng National Peace Consciousness Month. Sir, bakit po kaya mahalaga yung obserbasyon na ito dito sa ating bansa? Mahalaga ang obserbasyon ng National Peace Consciousness Month dahil pinagsasama-sama ang ating mga gobyerno, ang ating publiko upang mag-participate sa info awareness campaign ng gobyerno hinggil sa kapayapaan. Na ang kapayapaan na sinasabi natin ay base sa hustisya, sa non-violence, dialogo, at karapatang pantao. Siya nga pala, yung National Peace Consciousness Month ay nalagdaan yan noong 2004 na sinabi dito na ang Setyembre ay National Peace Consciousness Month. So taon-taon yan. Alright. Nagdiriwang tayo, hindi lang gobyerno, pati na rin yung ating mga civil society partners. So ang napaka-importante rin nito dahil kailangan malaman ng publiko yung karanasan ng ating republika hinggil sa kapayapaan. Meron tayong peace negotiations sa MNLF, sa MILF, sa CPP, NPA, NDF, at pati na rin itong RPA, RPMP, RPA, ABB, at CPLA, CBA. So sa nagdaang mga taon, nakalipas na mga taon, nalagdaan natin yung SIPAT o natawag nating Peace Covenants between the government at saka ng CPLA, CBA. Meron din tayong peace agreement with the MNLF na nilagdaan noong 1996 at nakatuwa na itong dalawang peace agreement na ito ay nalagdaan nung buwan ng Setyembre. Ang CPLA noong Setyembre 13, 1987 at ang peace agreement naman ng MNLF noong September 2, 1996. So magandang ibalik tanaw natin itong mga pangyayaring ito. Dahil ito'y nakatulong sa pagkakaroon ng kapayapaan at ang ating development tuloy-tuloy na umayabong para sa ating mga kapwa Pilipino. Isa pa dito, yung pinagdiriwang natin sa international naman, yung Setyembre 21. Alright. Itinalaga ng UN yan bilang International Day of Peace. Okay. Well, base po sa pag-aaral, Director, na ang ugat ng pagtalikod sa pamahalaan ay kahirapan. Pakipaliwanag nga po sa ating mga kababayan kung ano po ang mandato ng NTF-ELCAC, kung paano nakakatulong yung inyong ahensya sa pagsugpo ng kahirapan. Yeah. Ang NTF-ELCAC o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay na-issue ang direktiba nito o EO 70 noong taong 2018. At magmula noon, ipinayabong na ang ating mga gobyerno, ipinagsama-sama para magkaroon ng mga programa, mga proyekto at mga aktibidades upang isulong ang tinatawag nating inclusive and sustainable peace and development. So ang mandato ng NTF-ELCAC
ay siya ang co-converge ng mga efforts ng lahat ng ahensya na makatulong upang ang kahirapan ay maipababa natin, no? Lalong-lalo na sa mga GIDAS areas na tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas. Ang mandato ng NTF-ELCAC ay organisado rin dahil meron tayong tinatawag na EXECOM. Yan yung NTF-ELCAC Executive Committee na ang ating chairman dyan ay mismo ang ating presidente, si President Ferdinand Marcos, no? At ang ating vice chair ay si Secretary Anyo. At ang aming executive director, si Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., ang kumukumpas naman sa National Secretariat at namumuno upang itong mga efforts nga ng ating mga ahensya ay ma-coordinate, ma-converge para lalong maranasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga tinatawag nating nasa laylayan ng ating lipunan, na maka-experience ng development. Hindi lang ito yung social development, but concrete ba yung infrastructure development. Yan. Na mapapakinabangan ng mga nasa liblib na lugar. Yeah. Okay. Well, dito nga po sa NCRL, mostly dito sa Luzon, hindi namin alam kung ano yung sitwasyon ng rebelyon sa mga liblib na lugar. Ano po kaya yung kasalukuyang lagay o estado ng usaping pangkapayapaan as a whole sa ating bansa? As a whole, gaya nga ng sinasabi na aming mga principals, welcome lahat ng mga peace overtures, no? Yung mga gustong makasolve ng ating problema at sa Pilipinas tungkol sa kapayapaan. So sa mga liblib na lugar, meron tayong mga programa na binabahagi lalong-lalo sa ating mga communities. So nandyan ang Barangay Development Program. Nandyan yung mga programa ng iba't ibang ahensya, gagaya ng TESDA. Meron sila yung TESDA sa barangay. Meron tayong Department of Agrarian Reform tungkol naman sa pagbabahagi ng lupa para sa ating mga kababayan. Isa pa rito, yung capacity building. Kinakapacitate natin yung ating mga komunidad para ma-prepare sila sa anumang mga proyekto ng livelihood o livelihood opportunities na darating sa kanilang komunidad. Well, Director, isang mahalaga pong pagbalangkas nung pagkamit ng kaunlaran ay yung konsepto po ng convergence o yung intersection ng mga stakeholders o iba't ibang isyung panlipunan. Paano po nagko-converge ang mga usaping pangkapayapaan at pagsugpo ng kahirapan sa bansa sa pangunguna po ng NTF-ELCAC? Yeah. Sa NTF-ELCAC, gaya ng nasabi ko, balikan ko lang yung mekanismo kasi or structure ng NTF-ELCAC. Meron tayong executive committee na, yun nga, nasabi ko, si Presidente ang chair, si Secretary ang ating vice chair. At under neto, may 32 agencies. Mga heads ng secretaries tuwing mga executive committee meetings namin, dumadating sila. At may partisipasyon din ang dalawang private sector dito sa EXECO. Sa EXECO, meron din tayo sa national agencies, meron tayong tinatawag na 12 clusters. Ito yung mga convergence effort ng different agencies na tumututok sa mga concerns o challenges ng ating mga sektor. Dito meron tayong basic services cluster, meron tayong IRM o infrastructure resource management cluster, poverty reduction, livelihood employment cluster, at yung tinatawag nating local government empowerment cluster. Ito ay sa ibang mga clusters naman, meron din tayo ang tinatawag na situational awareness knowledge management cluster, SUCBEM, o ito yung tinatawag natin na para sa mga mga basic sectors naman natin ang tinututukan neto.
Meron din tayong Local Peace Engagement Cluster, Pledge Cluster of Peace Law Enforcement Development, and Support Cluster at Legal Cooperation Cluster. At itong clusters na ito, mini-mirror ito sa Joint Regional Task Forces, LCAC. So meron din tayo at the regional level, down to the provincial, municipal, and barangay level. Ang Joint Regional Task Forces ay pinamumunuan ng isang CORDS o Cabinet Oversight for Regional Development and Security. So meron tayong mga secretary na siyang nagmamanage ng iba't ibang mga Joint Regional Task Forces. So dito nagko-converge yung mga programa ng mga gobyerno para sa ating mga kababayan. Well, hopefully, Director, magtuloy-tuloy po yung mga ginagawa niyong mga programa, no? Upang ang kapayapaan ay magtuloy-tuloy lang sa ating bansa. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayo muling tumutok sa ating programa sa darating na Huwebes at samahan niyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.